Pagkakaroon ng emergency warning system upang higit na maging handa ang lahat sa mga oras ng kalamidad. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Samantala, bagamat malaki ang posibilidad na tuluyang mamuong bagyo ang low pressure area na namataang umiiral ngayon sa Northern Samar, posible namang hindi na ito direktang tumama sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ito'y dahil base sa kanilang obserbasyon, saka lamang magiging bagyo ang naturang low pressure area kapag nakalabas na ito ng teritoryo ng Pilipinas patungong South China Sea. Pero patuloy man itong magbibigay ng malalakas na pag-ulan sa katimugang Luzon, Visayas at Mindanao na posibleng magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Huling namataan ang low pressure area sa layong 70 kilometro sa hilagang silangan ng Borongan, Eastern Samar. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalat. Patuloy pa rin nakararanas ang GSIS ng ng Express Balita. Ipinaliwanag ngayon ng National Power Corporation sa pagdinig sa Senado na kulang ang kanilang equipment para alamin kung gaano kadami ang tubig na dapat pakawalan sa napupunong dam. Sa pagdinig ng Senate Climate Change Committee, binusisi ng mga mambabatas kung sino ang nag-uutos kung kailan magpapalabas ng tubig ang mga dam at kung gaano kadami ito. Giit ng San Roque Dam, sumusunod lang sila sa NAPOCOR sa pagpapakawalan ng tubig. Aminado naman ang NAPOCOR na sila ang nagdedesisyon, sabay punto ang kailangan nila itong gawin sapagkat mas malaking problema umano kung aapaw ang tubig at masisira ang dam. Nagbabalak namang magsampa ng kaso ang ilang local government officials, partikular si Pangasinan Governor Amado Espino, bunsod ng trahedyang idinulot nito. Samantala, target ngayon ng Department of Public Works and Highways na tuluyang may saayos ang lahat ng kalsada na patungong Baguio City sa loob ng isang buwan. Ayon kay DPWH Undersecretary Romeo Momo, ngayong linggo tatrabahuin nila ang pagbubukas sa pangalawang lane ng Cannon Road, Nagilian Road at Marcos Highway. Tig-isang lane pa lang ang bukas sa trapiko ngayon. 24 oras sumunong binubuno ito ngayon ng DPWH. Samantala, 50,000 dolyar na halaga ng non-food relief goods ang ipinadala ng International Organization for Migration para sa mga nabiktima ng mga bagyong Ondoy at Pepeng. Sapat ito para sa pangangailangan ng mahigit sa 20,000 pamilyang naapektuhan ng bagyo. Kabilang sa mga pinadalang relief items ang sabon, lalagyan ng tubig at mga water purifier. Magkakaroon ng pagbabago sa ilang mga flight ng Ninoy Aquino International Airport bunsod na masamang lagay ng panahon. Ang mga biyahe mula at patungong Tablas, Romblon, Busuan, Gabosuanga, Legazpi at Naga para sa araw nito ay kansilado na. Madedelay naman ang biyahe mula Davao tungong Maynila. Para sa mga karagdagang katanungan, maaaring tumawag sa numerong 877-1109, Local 3544 para sa Terminal 1 at 2069 para sa Terminal 2. At marami pang Express Balita sa aming pagbabalik. Express Balita. Nasa kamay ng rebelding Moro Islamic Liberation Front ang dinukot na Irish priest na si Michael Sinot. Ito ang sinabi ngayon ni PNP Western Mindanao Regional Director Chief Superintendent Angelo Sunglao. Paliwanag ni Sunglao, dinala si Sinot sa Barangay Payong sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte nang ito ay mawala. Ibinigay niya ang dayuhang pari kay MILF Commander Latif Jamat. Dagdag pa ni Sunglao, naghihintay na lamang ang Provincial Crisis Management Committee ng contact para makipagnegosasyon na sa mga kidnapper. Pinasinungalingan naman ng Moro Islamic Liberation Front ang napabalitang hawak ngayon ng isa sa kanilang mga commander sa Lanao del Norte, ang dinukot na Irish priest na si Father Michael Sinot. Ayon kay MILF spokesman Aid Caballo, bagamat totoong miyembro ng kanilang grupo si Commander Latif Jamat na sinasabing utak umano sa pagdukot kay Sinot, napakabilis naman na kumalat ng haka-hakang ito para paniwalaan. Pero sa kabila nito, nangako si Caballo na beberipikahin sa 113th Base Command na pinamumunuan ni Jamat kung totoo ang nasabing impormasyon.
Sa ibang balita, may resulta na ang investigasyon ng Board of Marine Inquiry sa paglubog ng Super Ferry 9. Pero humiling pa ang BMI ng isa pang araw bago nila ilabas ang findings. Para sa Express Balitang yan, nasa linya ng telepono ang ating kasamaang si Jinky Baticados. Jinky. Yes, Precious, humingi ngayon ng isang araw na palugit ang Bureau of Marine Inquiry upang makapagsumite ng resulta at rekomendasyon kay Philippine Coast Guard Admiral Wilfredo Tamayo hinggil sa trahedyang kinasangkutan ng Super Ferry 9. Matatanda ang isang buwan lamang ay ibinigay ng pamunuan ng Coast Guard sa BMI upang tapusin na ang investigasyon. Nagsimula ang kanilang pagdinig noong September 14. Paliwanag ni Attorney Ramon Reblura na isumite na nila ang final draft kay Admiral Tamayo, ngunit kakailanganin pa rin umano ang deliberasyon ng ilang mga annexes na para sa 51 pages na findings at recommendations ng BMI. Dagdag pa nila, hindi sana dapat sila hihingi ng isang araw pa para makumpleto ang isusumiting mga dokumento kung hindi lamang nabinbin ng halos isang linggo ang kanilang investigasyon dahil na rin sa investigasyong isinagawa rin ng Kongreso hinggil dito. Nakasentro umano ang nasabing pagdinig ng BMI sa seaworthiness, design ng ships, manning, competence, cargo loading at maging stability ng barko. Bukas, inaasahan nilang makukumpleto nila ang dokumento at formal na maisumiti ito kay Admiral Tamayo. Titingnan ng pamunuan ng Coast Guard ang lahat ng mga areas concerned kung natalakay ng mabuti ng BMI bago ito magbigay ng desisyon. Bibigyan rin ng kopya ang lahat ng mga kinauukulan. Meron silang isang buwan upang makapagmosyon o umapila bago pa isumiti sa kalihim ng DOTC ang desisyon ng investigating body. Precious? Yes, Jinky, base sa final draft na isinumite kay Admiral Tamayo, papabor ba ito sa pamunuan ng Super Ferry 9 yung kanilang investigation o mapapatunayang ito ay kapabayaan sa otoridad? Yes, actually, Precious, kanina tinatanong natin ang pamunuan ng Coast Guard hinggil dito, maging si Admiral Tamayo mismo. Ayaw niyang ma-preempt, no, as of this time, ang investigasyong isinagawa nga ng BMI at maging nandun na sa kanya ang resulta, no, at ang findings, maging ang recommendation na ginawa ng investigating body. Ayaw din niya munang pangunahan ito kasi nga it is just a final draft daw. So bukas babasahin pa niya, he will go over about the documents na ibinigay sa kanya bago pa daw niya gagawa ng desisyon at bibigyan muna ng kopya itong mga magkabilang panig at ang lahat ng mga kinauukulan kung meron man silang question o aapila man sila or magmumosyon for reconsideration bago pa man daw niya ito isa publiko. Precious. Jinky, si Bing ito, good afternoon. Yes, good afternoon, Ding. Diyan sa 51 pages na yan, wala bang nakasingit sa isang pahina matang na napagalaman natin kung ano ang talagang initial findings ng pagkakalubog ng nasabing Super Ferry 9? Kanina, Bing, pilit tayong nakipag-usap, no, mismo doon sa mga bumuo ng BMI at kay General Tamayo. Pero sinabi talaga nila na ayaw talaga nilang magsalita pa muna kasi ayaw daw nilang ma-preempt ito dahil bukas pa nga kinakailangang makumpleto ang lahat ng mga annexes na kakailangan ni doon sa 51 pages. Pero ang binigay lang nilang medyo mga maaring maisa publiko daw for this time, yung kung saan sila nakatutok sa pagdinig na ginawa nila, like yung sinabi ko kanina sa seaworthiness, design ng ships, sa manning, and even doon sa cargo loading at stability ng ships din. Alright, maraming salamat sa iyo, Jinky Baticados, nagulat ng live